Lumuhod ka rito at humingi ka ng tawad sa asawa mo. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming pulutin sa kangkungan, pambababae pa ang isusukli mo. Matama na po, nakakahiya sa mga bisita. Handa naman po akong magpatawad kahit pinagpalit niya ako sa isang hamak na karpintero. Mabuo lang ulit ang pamilya natin. Anong tama na, June? Napakabuti ng puso mo para patuloy na tanggapin ang babaeng ito na walang ginawa, kundi sirain ang pangalan ng mga Castañeda. Wala po akong ginagawang masama. Ako ang iniwan. Ako ang nagpundar ng manahimik ka. Ang kapal ng mukha mong magmalinis at ang kinin ang bahay na ito habang ang anak ko ay nagpakahirap para sa inyong dalawa. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay tila naging yelo na sumunog sa mga tuhod ni Mina. Sa mismong araw ng house blessing ng bago niyang bahay sa Cavite, ang bahay na ipinundar niya gamit ang dugo pawis at ang natitirang pera mula sa life insurance ng yumaong ina ay nakaluhod siya bilang isang makasalanan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyenan na si Doña Remedios ay parang mga matatalim na patalim na walang awang humiwa sa kanyang pagkatao. At ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, na may maamong mukha at nagkukunwaring biktima, ay ang mismong asawang lumustay sa kanyang ipon at sumama sa ibang babae, 2 taon na ang nakararaan. Ngayon nagbalik si June hindi bilang isang nagsisising makasalanan, kundi bilang isang martir sa paningin ng lahat na handang magsakripisyo para sa sumpaan sa simbahan. Ramdam ni Mina ang mga nag-aapoy na titig ng mga kapitbahay na inimbitahan niya para sana makisalo sa kanyang tagumpay. Sa di kalayuan nakataas ang braso ni Aling Marites, walang kurap na nakatutok ang kamera ng telepono nito upang i-broadcast ng live sa buong barangay at sa social media ang panliliit niya. Bawat bulungan, bawat mapanghusgang iling ng mga bisita ay tila pabigat na lalong nagbabaon sa kanya sa lupa. Walang nakakaalam ng totoo. Walang nakakaalam na ang tinutukoy nilang karpintero ay si Dado, ang tanging taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit para maayos ang mga sirang tubo sa bahay na ito, habang si June ay nagpapakasarap sa piling ng kalaguyo nito. Sa gitna ng matinding tensyon, isang bisita ang umatras at hindi sinadyang mabangga ang maliit na altar sa gilid ng sala. Isang nakakabinging tunog ng pagkabasag ng salamin ang pumunit sa hangin. Ang kwadro na naglalaman ng litrato ng ina ni Mina ay nahulog at nagkadurog-durog sa sahig. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mina. Hindi niya inalintana ang matatalas na piraso ng salamin nang mabilis siyang dumapa upang harangan ng kanyang sariling katawan ang diwa ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding pagbaon ng mga bubog sa kanyang tuhod at palad, ngunit mas nangingibabaw ang hapdi sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga duguan niyang daliri habang dahan-dahang pinapagpagan ang mukha ng kanyang ina sa likod ng basag na salamin. Ito ang nag-iisang alaala ng babaeng nag-alay ng buhay para sa kanya at ngayon ay dinudungisan ng pamilyang walang ginawa kundi sipsipin ang kanyang lakas hanggang sa huling patak. Bago pa man niya mayakap ang litrato, isang pamilyar na pares ng sapatos ang lumapit sa kanya. Yumuko si June, may kasamang malalalim na pagbuntong hininga na tila isang napakabuting asawa na labis na nasasaktan. Dahan-dahan nitong kinuha ang litrato mula sa panginginig ng mga kamay ni Mina. Iniharap ni June ang kanyang sarili sa kamera ni Aling Marites. Maingat na pinunasan ang alikabok sa kwadro at nagsalita ng mga salitang nagpalambot sa puso ng mga manonood. Ngunit pumatay ng paulit-ulit sa kaluluwa ni Mina. Sinabi nitong kahit paano siya sinaktan at pinagtaksilan ng kanyang asawa kailanman, ay hindi niya babastusin ang alaala ng kanyang biyenan na itinuring na rin niyang tunay na ina. Isang mahinang murmur ng pagkaawa ang umugong mula sa mga bisita para kay June. Gusto sanang sumigaw ni Mina. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kasinungalingan at ipagsigawan sa lahat ang katotohanan, ngunit natuyot ang kanyang lalamunan nang mapansin niya ang isang maliit na detalye na nakasabit sa baywang ni June, ang susi ng backdoor ng kanyang bahay. Imposible ang nakikita niya dahil binago niya ang lahat ng kandado bago siya lumipat nung nakaraang buwan. Paano nagkaroon ng kopya ang lalaking ito na kararating lamang? Mayroon bang nagtraidor sa kanya mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya sa pagpapagawa ng bahay? Habang unti-unting nilalamon ng pagkalito at takot ang isipan ni Mina, tumayo si June ng tuwid.
Inihayag niya sa buong karamihan na bilang asawa at haligi ng tahanan, sisimulan niya ngayon ang pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-uwi sa bahay na ito upang gabayan muli ang kanyang naligaw na misis. Bago pa man makapagprotesta si Mina, dumukot si June sa panloob na bulsa ng kanyang jacket. Inilabas nito ang isang luma at naninilaw na manipis na folder iwinagayway ng bahagya. Upang makita ng lahat, ang isang dokumentong may malinaw na lagda ni Mina mula pa nung unang taon ng kanilang kasal. Ang nakangiting labi ni June ay tila nagsasabing wala na siyang kawala. Isang nakakapanindig balahibong lamig mula sa lumang papel na iyon ang tila gumapang at bumalot sa buong pagkatao ni Mina. Ang malamig na pakiramdam mula sa lumang papel na iyon ay hindi na umalis sa isipan ni Mina, tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat habang pinagmamasdan niya si June na parang hari sa loob ng kanyang tahanan. Walang pag-atubili nitong inangkin ang master's bedroom, inihagis ang kanyang mga maleta sa ibabaw ng kama at nagsimulang mag-utos na tila ba hindi siya ang mismong sumira sa kanilang pamilya. Sa hapagkainan, tiningnan lamang ni June nang may pandidiri ang nakahaing pritong isda at ginisang monggo. Inilapag nito ang tinidor nang may diin ang mga mata nito ay puno ng mapanuyang panghuhusga habang nakatingin sa kanya. Sinumbatan siya nito kung paanong hindi pa rin daw siya natutong mag-alaga ng asawa. May halong pagkadismaya at pagmamalinis ang tono nito nang ipaalala sa kanya ang utang na loob ng kanyang pamilya. Walang hiyang ibinida ni June na kung hindi raw dahil sa tulong pinansyal ng kanyang inang si Doña Remedios noon, matagal na sanang namatay ang ina ni Mina sa ospital. Bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kaluluwa ng babae. Gustong isigaw ni Mina na binayaran niya ng buo ang perang iyon, na pinagtrabahuan niya iyon, araw at gabi hanggang sa magkasakit siya, ngunit pinili niyang magtiimbagang. Alam niyang anumang pagtatanggol niya ay babaluktutin lamang ng lalaking ito. Ang paghinga ni Mina sa sarili niyang bahay ay naging napakabigat lalo na nang dumalaw si Aling Marites kinaumagahan. Nakadungaw ang kapitbahay sa kanilang bakod, malakas na pumupuri kay June na nooy nagkukunwaring abala sa pagwawalis ng bakuran. Tuwang-tuwa si Aling Marites na nag-livestream muli, ipinagmamalaki sa kanyang mga manunood kung gaano kabait at kapatawad si June. Ipinarinig pa nito ng sinadya kay Mina na napakaswerte raw niya at hindi siya iniwan ng kanyang asawa sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ang bawat papuri ng mga tagalabas kay June ay tila mahigpit na kadena na lalong sumasakal sa lalamunan ni Mina. Ikinukulong siya sa isang rehas na gawa sa maling paratang at pananahimik. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa maliit na storage room, pilit na inalala ni Mina kung ano ang dokumentong iwinagayway ni June sa harap ng maraming tao. Tila bumalik ang kanyang gunita, 5 taon na ang nakalilipas, sa isang masikip na notary public office. Sariwa pa sa kanyang alaala ang tamis ng ngiti ni June nang hilingin nito na pumirma siya sa isang special power of attorney upang mas madali raw nitong maasikaso ang pagtatayo nila ng negosyo. Isang negosyong hindi naman nagkatotoo dahil tinangay nito ang pera patungo sa ibang babae. Ngayon unti-unting luminaw sa kanya ang malagim na katotohanan. Gagamitin ng lalaking iyon ang lumang kapangyarihan na ibinigay niya upang angkinin o baka ibenta ang bahay na pinagbuhusan niya ng lahat ng kanyang yaman at pangarap. Sa loob ng tahimik na silid tahasang naramdaman ni Mina ang pakiramdam ng pagkakulong at pagiging biktima ng sariling kabaitan. Nakatayo siya sa harap ng plansahan, dahan-dahang pinadadaanan ng mainit na plansa ang paboritong polo shirt ni June. Bawat pasadya ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Mahigpit na mahigpit ang kanyang hawak sa hawakan ng plansa hanggang sa namuti ang kanyang mga buko sa daliri. Nakatitig siya sa umuusok na tela mariing pinipigilan ang nag-aalab na pagnanasang idiin ang bakal na iyon at sunugin ang damit hanggang sa maging abo, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang panahon. Kailangan niyang maging matalino kung gusto niyang mabawi ang kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, naiwan ang cellphone ni June sa ibabaw ng hapagkainan habang naliligo ito. Mula sa kinatatayuan ni Mina sa kusina, nakita niya ang tahimik na pag-ilaw ng screen ng telepono. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nakapaloob doon ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Make sure na mapapasa atin ang ari-ariang iyan bago pa siya maghinala.
Hindi pa man lubusang napoproseso ng kanyang isipan kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon at kung gaano kalalim ang sabuatan laban sa kanya, ay mabilis nang nagdilim ang screen. Ang gabi ay tila naging napakahaba at puno ng mga multo ng pagdududa. Pagsapit ng umaga, isang kakaiba at mabigat na presensya ang gumising kay Mina. Nakatayo sa pintuan ang kanyang biyanan na si Doña Remedios, nakapamaywang at may matalim na tingin. Sa tabi nito ay ilang malalaking bagahe. Nang may halong pagyayabang, idineklara ng matanda na napagpasyahan nitong pansamantalang tumira sa kanila upang personal na turuan si Mina kung paano maging isang desenteng asawa na karapat-dapat sa apelyido ng kanyang anak. Ang mabigat na tunog ng mga gulong ng maleta na kumikiskis sa makinis na sahig ay tila nagbabadya ng panibagong kalbaryo. Kuskusin mo pa. Gusto kong makita ang sarili kong mukha sa sahig na yan, Mina. Huwag kang magkunwaring pagod dahil ang paglilinis ng dumi ng pamilyang ito ang tanging silbi mo rito. Naglinis na po ako kaninang madaling araw, ma. Maayos na po ang sala. Sumasagot ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Kaya ka siguro hindi biyayaan ng anak dahil tuyo ang kaluluwa mo. Isang baog na asawa na wala nang ginawa kundi maging pabigat. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang latigo na humahampas sa likod ni Mina habang siya ay nakaluhod sa matigas na sahig. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa matapang na sabon at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat kuskos. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lahat ng ito ay ginagawa niya sa loob ng bahay na siya naman ang bumili, nang hindi na niya kayang tiisin ang panunumbat at ang nakakasulasok na amoy ng chlorine. Dahan-dahang tumayo si Mina at lumabas patungo sa likod bahay, bitbit ang namimintig na dibdib. Doon sa gitna ng mga bunton ng kahoy at amoy ng sariwang supalpal, natagpuan niya ang kanyang tanging kanlungan. Ang maliit na workshop kung saan unti-unting binubuo ni Dado ang mga kasangkapan ng kanyang bahay. Ngunit sa kanyang pagmamadaling makalayo sa boses ng biyanan, hindi niya napansin ang isang mabigat na tablang nara na nakasandal sa pader. Isang maling galaw at ang bigat ng kahoy ay bumagsak ng mabilis sa kanyang binti, isang matigas na hampas na nagdulot ng matinding kirot na bumaon hanggang sa kanyang buto. Napaupo si Mina sa semento, pigil ang hininga, habang ang dugo ay nagsisimulang dumaloy mula sa isang malalim na sugat. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang lumapit. Hindi ito ang anino ni June na madalas siyang pagtawanan kundi si Dado. Ang matipunong lalaki ay mabilis na lumapit ngunit nanatiling may paggalang ang distansya. Walang imik nitong kinuha ang kanyang lumang medical kit. Sa bawat dampi ng malinis na bulak sa sugat ni Mina, ramdam niya ang pag-iingat at ang init ng mga kamay ng lalaking ito, mga kamay na sanay sa magaspang na kahoy, ngunit sadyang napakalambot sa paggamot ng kanyang sakit. Ang mga kahoy na bulok na mula sa loob, hindi na pwedeng maging haligi, Mina. Kahit anong barnis ang gawin mo, guguho, at guguho ang bahay na nakatayo rito. Dapat nang tibagin ang bulok para makapagsimula ng bago. Tumingala si Mina kay Dado, ang mga mata niya ay punong-puno ng katanungan. Alam niyang hindi lang kahoy ang tinutukoy nito. Sa gitna ng katahimikan ng workshop, naramdaman ni Mina ang isang uri ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang pag-asa ang tila sumibol sa kanyang puso, isang munting kislap ng tapang na nagsasabing hindi niya kailangang manatiling biktima habang buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na binasag ng isang matinis na sigaw. Mina, anong kalandian ito? Kaya ka pala nagmamadaling lumabas para makipaglampungan sa hamak na karpinterong ito. Nakatayo sa pintuan si Doña Remedios, nanlilisik ang mga mata habang itinuturo sila. Mabilis na tumayo si Mina kahit pa kumikirot ang kanyang sugat. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tao si Dado, ma, hindi siya tulad ng anak nyo na marunong lang manakit. Ginagamot niya ang sugat ko na hinayaan nyo lang magdugo. Ang sagot na iyon ay tila isang sampal sa matanda, ngunit bago pa ito makasagot, sumulpot si June mula sa likuran nito. Ang mukha ni June ay madilim, ang mga panga ay naglalapat sa galit. Hindi nito tiningnan ang sugat ng asawa. Sa halip, dinukot ni June ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong lukot na pera. Walang pakundangan nitong inihagis ang mga papel na pera sa mukha ni Dado na dahan-dahang nalaglag sa gitna ng mga munkuwa sa sahig. Layas, huwag ka nang babalik dito. Ayaw kong makakita ng basurang tulad mo sa pamamahay ko. Sa susunod na makita kitang lumalapit sa asawa ko,
Hindi lang pera ang itatapon ko sa mukha mo. Nanatiling tahimik si Dado. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinulot ang pera, at tiningnan si June nang diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng dignidad na hindi kailanman magkakaroon ang lalaking nasa harap niya. Bago lumisan kinuha ni Dado ang isang piraso ng liha at dahan-dahang niliha ang isang matulis na kanto ng mesa na malapit kay Mina upang matiyak na hindi na muling masasaktan ang babae kapag dumaan ito. Ang mga totin papel ay nanatiling nakakalat sa sahig tinatakpan ng alikabok ng kahoy, habang si June ay humarap kay Mina na may kasamang banta na tila isang hayop na handang manakmal. Ang iyang mga piraso ng lukot na pera ay nanatiling nakakalat sa sahig ng workshop, tila mga patay na dahon sa gitna ng maputing supalpal. Nang makaalis si June at ang kanyang ina, na puno ng pagmamalaki dahan-dahang lumuhod si Mina. Hindi para sumuko, kundi upang pulutin ang dangal na itinapon ng kanyang asawa. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig at magaspang na pera ay nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa bahay na ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Kasabay ng pangakong ibabalik niya ang bawat sentimong ito kay Dado, hindi bilang pambayad, kundi bilang tanda ng respeto. Nang dahan-dahang tumayo si Mina at lumingon sa direksyon ng tarangkahan, isang bulto ng tao ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang dalaga ang nakatayo roon, ang mga bisig ay mahigpit na nakakrus sa kanyang dibdib. Si Beatrice iyon, ang anak ni Dado. Ngunit hindi gaya ng amang may malambot na puso, ang mga mata ni Beatrice ay tila mga talim ng itak na handang sumugat. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha, habang pinagmamasdan ang dugo ang binti ni Mina at ang lukot na perang hawak nito. Layuan mo ang tatay ko. Ang boses ni Beatrice ay malamig pa sa hanging amihan, ngunit bawat salita ay may bigat na hindi kayang baliwalain. Beatrice, hindi mo naiintindihan. Tinulungan lang ako ng tatay mo, pilit na pagpapaliwanag ni Mina, ang kanyang tinig ay bahagyang nangangatog. Naintindihan ko ang lahat, Mina. Nakita ko ang live stream ni Aling Marites. Nakita ko kung paano ka ipahiya ng pamilya mo, muling nagsalita ang dalaga. May halong pandidiri sa kanyang tono. Ang tatay ko ay isang marangal na tao. Huwag mo siyang idamay sa madumi mong buhay. Hindi mo ba naisip na baka ikaw talaga ang malas? Stop playing the victim dahil sa huli ang tatay ko ang mawawala ng trabaho dahil sa drama mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Beatrice ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Mina. Ang sakit mula sa kanyang binti ay walang-wala kumpara sa bigat ng paratang ng dalaga. Pakiramdam ni Mina ay nawalan siya ng huling kakampi na ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng anino ng maling akala. Nang tumalikod si Beatrice upang umalis, mabilis na lumakad ang dalaga dahilan upang malaglag ang isang itim na clerk o folder mula sa kanyang bitbit na bag. Hindi na ito napansin ni Beatrice sa kanyang pagmamadali. Naiwan si Mina na mag-isa sa ilalim ng papalubog na araw. Ang katahimikan sa paligid ay naging bingi. Pumasok siya sa loob ng bahay, ngunit hindi siya dumiretso sa kanyang kwarto. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo. Ang pagbagsak ng malamig na tubig mula sa shower ay tila naging ritmo ng kanyang tahimik na pagtangis. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang buong katawan, pilit na hinuhugasan ang dumi ng mga salitang ibinato sa kanya. Marin niyang itinikom ang kanyang bibig, ginagamit ang kanyang dalawang kamay upang pigilin ang anumang tunog ng hikbi na gustong kumawala. Ang bawat patak ng tubig sa sahig ay tila nakikiramay sa kanyang nagdurugong puso, isang malungkot na sayaw sa gitna ng kadiliman. Nang lumabas siya ng banyo, napansin niya ang folder na nalaglag ni Beatrice kanina, na dinala niya sa loob. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa kusina, nanlaki ang mga mata ni Mina. May maliit na logo sa kanto ng folder, ang logo ng kumpanyang dating pinagtatrabahuhan ni June bago ito naglaho. Bakit nasa kay Beatrice ang dokumentong ito? Ano ang koneksyon ng anak ng kanyang karpintero sa madilim na nakaraan ng kanyang asawa? Ang katanungang iyon ay tila naging mitya ng panibagong kaba. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni June at Doña Remedios dahil sa pagod sa kanilang pagdiriwang, dahan-dahang gumapang si Mina patungo sa ilalim ng kanilang kama. Doon sa isang nakatagong bahagi ng kahon ng sapatos, natagpuan niya ang isang lumang notebook na madalas hawakan ni June ng may pag-iingat. Sa pagbuklat ni Mina sa mga pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok.
Punong-puno ang notebook ng mga kalkulasyon mga petsa at isang detalyadong plano. Hindi lang ito basta listahan ng utang. Nakasulat doon ang bawat hakbang kung paano gagamitin ang special power of attorney na pinirmahan niya noon upang isangla ang bahay na ito sa isang lending company sa ilalim ng pangalan ng isang taong hindi niya kilala. Ang halaga ay sapat na upang tuluyan siyang mawala ng matitirhan at mabaon sa utang na habang buhay niyang papasanin. Nanginginig ang mga kamay ni Mina habang hawak ang ebidensya ng pinakamalalang pagtataksil na maaaring gawin ng isang asawa. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Aba, at marunong ka na palang magluto ng paborito ko. Akala ko ba puro sama ng loob lang ang kaya mong ipakain sa akin sa loob ng bahay na ito? Paborito mo yan, June. Sinigang na baboy na maraming labanos at sili. Naisip ko lang na tama si Mama. Wala namang mararating ang pagmamatigas ko. Ganyan dapat, Mina. Matuto kang lumugar at kilalanin kung sino ang dapat mong pagsilbihan. Kung noon mo pa ginawa ito, hindi sana tayo umabot sa ganito. Gusto ko lang na maging maayos na ang lahat. Ayoko na ng gulo para sa ating dalawa at para na rin sa bahay na ito. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mina ay tila isang mapait na tableta na kailangan niyang lulunin ng buo. Habang pinagmamasdan niya si June na mayabang na sumusubo ng pagkain ng kanyang kalooban, ay parang isang bulkan na nagbabadyang sumabog ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Sa paningin ng kanyang biyenan na si Doña Remedios, na abala rin sa pagkain ang pagsuko ni Mina, ay isang malaking tagumpay para sa kanilang pamilya. Hindi nila alam ang bawat pagsunod ni Mina ay isang hakbang patungo sa isang mas malalim na plano. Nang matapos ang pagkain at abala ang mag-ina sa panonood ng telebisyon sa sala, lumingon-lingon si Mina upang matiyak na walang nakatingin. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid na ginagamit ni June bilang opisina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Maingat niyang binuksan ang cabinet ng mga dokumento. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tila napakalakas sa kanyang pandinig, kaya't sandali siyang huminto at naghintay kung may makakapansin. Habang naghahanap, narinig niya ang boses ni Aling Marites sa labas ng bintana, muling nagsasagawa ng livestream para sa kanyang mga taga-subaybay. Mga kapitbahay, tingnan ninyo, mukhang nagkaayos na ang mag-asawang Castañeda. Nakita ko kanina si Mina na pinagsisilbihan si June. Ganyan talaga ang mabuting asawa, marunong magpatawad. Napangiti ng mapait si Mina sa loob ng silid. Lumapit siya sa bintana at bahagyang sumungaw sapat lamang upang makita siya ni Marites. Ang tunay na kayamanan, Aling Marites, ay hindi yung nakikita sa labas, ang sambit ni Mina nang may kakaibang diin sa kanyang boses, kundi yung mga katotohanang pilit itinatago sa ilalim ng mga matatamis na ngiti. Hindi naintindihan ni Marites ang lalim ng kahulugan niyon, ngunit sapat na iyon upang magkaroon ng pag-aalinlangan sa isipan ng mga nakikinig. Bumalik si Mina sa kanyang paghahanap at sa wakas natagpuan niya ang isang payroll slip at ilang lumang ulat ng auditing. Doon ay malinaw na nakasulat ang pangalan ni Beatrice bilang head accountant ng dating kumpanya ni June. Hindi lang basta anak ng karpintero si Beatrice. Siya ang nakakaalam ng bawat sentimong labas-pasok sa kaba ng pera ni June bago ito bumagsak. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, muling pinuntahan ni Mina ang workshop ni Dado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Dado ang kanyang pakay. Natagpuan niya si Beatrice na abalang nag-aayos ng mga kagamitan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila kuryenteng gumagapang sa hangin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa'yo na layuan mo ang tatay ko? Ang bungad ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Hindi ako naparito para sa tatay mo, Beatrice. Mahinahong sagot ni Mina habang idinidikit ang kanyang tingin sa dalaga. Nandito ako dahil alam ko kung sino ka talaga. Alam ko ang posisyon mo sa kumpanya ni June. Alam ko na ikaw ang may hawak ng mga dokumentong maaari niyang gamitin para sirain ang buhay ko. Natigilan si Beatrice. Ang pagiging kampante sa kanyang mukha ay bahagyang naglaho. Lumapit si Mina sapat na upang marinig ng dalaga ang bulong ng kanyang desperasyon. Pareho tayong babae, Beatrice. Nakita ko kung paano tratuhin ni June ang mga taong nasa paligid niya. Huwag mong hayaang gamitin kanya bilang kasangkapan sa kanyang kasamaan. Kung may natitira pang katarungan sa puso mo, tulungan mo akong iligtas ang alaala ng nanay ko.
Walang isinagot si Beatrice ngunit nakita ni Mina ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang isang pait. Sa pagtalikod ni Mina, dinala niya ang bigat ng kawalan ng katiyakan, ngunit alam niyang naitanim na niya ang binhi ng pagdududa sa isipan ng dalaga. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si June na nakaupo sa harap ng maliit na altar sa sala. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang hawak ng kanyang asawa. Iyon ang maliit na kahon ng sapatos kung saan itinatago ni Mina ang bawat sentimong naipon niya mula sa pagbebenta ng kanyang mga lumang gamit at ang huling pera ng kanyang ina, ang perang nakalaan sana para sa kanyang kalayaan. Dahan-dahang itinaas ni June ang kahon, isang tuso at mapang-insultong ngiti ang nakapintas sa kanyang mga labi. Ang bawat galaw niya ay tila isang pusa na naglalaro sa kanyang huling biktima bago ito tuluyang lamunin. Mina, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ginagawa ko lang ang nararapat bilang asawa mo. Ang perang ito ay hindi mo personal na pag-aari kundi pondo natin para sa kinabukasan. Ibalik mo sa akin yan, June. Yan ang huling iniwan ni nanay para sa akin. Pambayad yan sa mga utang na hindi ko pa nababayaran dahil sa pag-alis mo. Utang ang utang mo sa akin at sa pamilya ko ang unahin mo. Gagamitin ko ito sa isang investment na siguradong magpapalago sa buhay natin. At kung balak mong gumawa ng eksena o magsumbong sa kung sino, tandaan mo ang litrato ng nanay mo sa altar. Isang maling galaw mo lang, baka hindi lang salamin ang mabasag sa mukha niya. Ang bawat salitang binitiwan ni June ay tila isang malupit na hatol na nagpabagsak sa balikat ni Mina. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang asawa na mabilis na isinilid ang mga bundle ng pera sa kanyang bulsa, kasabay ng isang nakakaasar na tawa na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Pakiramdam ni Mina ay ninakawan siya ng kanyang huling hininga. Ang perang iyon ang tanging proteksyon niya, ang kanyang tiket palabas sa impyernong ito, ngunit ngayon ay naging abo na sa mga kamay ng taong pinakakinasusuklaman niya. Dinala ni Mina ang kanyang nagdurugong damdamin sa dalampasigan kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay sumasabay sa kanyang matinding pighati. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang mga pangarap na unti-unting nilalamon ng dagat. Ang buhangin ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang langit ay nababalot ng kulay kahel na tila nagbababala ng mas malalim na kadiliman. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Hindi lumingon si Mina, ngunit alam niyang si Dado ang nakatayo sa kanyang likuran. Walang nagsalita. Walang nagtanong kung bakit siya umiiyak. Dahan-dahang tumabi ang lalaki sa kanya, may sapat na distansyang nagpapakita ng respeto, ngunit may sapat ding init na tila bumabalot sa kanyang nilalamig na kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ang presensya ni Dado ay tila isang tahimik na panalangin na nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala. Mina, ang bahay ay gawa lamang sa semento at kahoy. Ang mahinang boses ni Dado ay sumabay sa bulong ng hangin. Ang mahalaga ay ang iyong sarili. Minsan kailangang iwan ang lahat para lamang makahinga muli. Hindi ko magagawa yan, Dado. Sagot ni Mina, ang kanyang tinig ay basag na sa matinding emosyon. Ang bahay na ito ang huling bakas ng pawis at luha ni nanay. Kung bibitawan ko ito para ko na ring hinayaang mamatay siya muli sa harap ko, lalaban ako kahit wala na akong natitirang anuman. Tumingin si Dado sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding awa. Dahan-dahan niyang inabot ang isang nalaglag na tuyong dahon na sumabit sa buhok ni Mina. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang dumampi sa balat ng babae, ngunit ang pagkilos na iyon ay nagpakita ng isang uri ng pag-iingat na hinding-hindi maibibigay ni June. Isang sandali ng pagiging tao sa gitna ng isang malupit na mundo. Gayunpaman, sa di kalayuan sa likod ng mga nagtataasang damo at anino ng mga puno, may isang flash ng camera ang mabilis na kislap. Isang lihim na saksi ang kumuha ng larawan sa kanilang pagitan, isang ebidensya na nakatakdang gamitin upang tuluyang wasakin ang anumang natitirang dignidad ni Mina. Kinabukasan, pag-uwi ni Mina sa bahay, nadatnan niya si June na nakaupo sa sofa, may hawak na isang puting sobre. Ang mukha nito ay hindi na mapang-asar, kundi puno ng naglalagablab na galit. Walang imik na inihagis ni June ang sobre sa mesa, kung saan lumabas ang mga larawan ni Mina at Dado sa dalampasigan mula noong nakaraang gabi.
Ang galit ni June ay sumabog nang hilingin nito ang paliwanag sabay dampot sa isang mamahaling plorera sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana na tumama sa dingding ay tila isang babala na ang bagyong kinatatakutan ni Mina ay formal na ngang nag-umpisa. Humarap ka sa akin, Mina. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kalandian mo sa tabing dagat? Ito ba ang isinasukli mo sa pagtanggap ko sa iyo sa kabila ng lahat? Nag-uusap lang kami, June. Wala kaming ginagawang masama ni Dado. Siya lang ang nakinig sa akin nang talikuran mo ako. Huwag mo akong gamitan ng mga palusot mo. Ang ebidensyang ito ay sapat na para kaladkarin ang pangalan mo sa putikan. Ngayong gabi dito ka lang sa silid na ito. Matuto kang magmuni-muni sa lahat ng kasalanan mo. June, buksan mo ang pinto. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito, June. Ang tunog ng susi na pumipihit sa labas ng pinto ay tila huling lagutok ng isang hawla na tuluyan ng nagsara. Napasandal si Mina sa kahoy na pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakalampag ang trangka. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakakangilong katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang boses ni Doña Remedios na tila nagdiriwang. Tinawagan ng matanda si Aling Marites at hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang boses ng kapitbahay sa tapat ng kanilang bakod, muling binubuksan ng livestream upang ipamalita sa lahat ang bagong iskandalo ng babaeng walang utang na loob. Ang bawat salita ng panunumbat na lumalabas sa speaker ng telepono ni Marites ay tila mga palasong tumatagos sa dingding ng silid ni Mina, dinudurog ang anumang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig ni Mina mula sa sala. Si Beatrice. Umasa si Mina na baka ito na ang kanyang saklolo, ngunit ang sumunod na pangyayari ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Mula sa maliit na siwang ng kanyang pinto, nakita ni Mina si Beatrice na lumapit kay June. Walang emosyon ang mukha ng dalaga habang iniabot nito ang itim na folder, ang orihinal na mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa, at ang special power of attorney na matagal nang hinahanap ni June. Nandito na ang lahat ng kailangan mo, Sir June. Ang boses ni Beatrice ay parang yelong dumarapi sa balat. Pinili kong panigan ang katotohanan. Ayaw ko nang madamay pa ang tatay ko sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Tama si Doña Remedios, hindi siya karapat-dapat sa pamilyang ito. Ang mga puso ni Mina ay tila gumuho at naging abo. Ang huling taong inakala niyang makakaunawa sa kanyang hapdi ay siya pang nag-abot ng baril sa kanyang kaaway upang tuluyan siyang tapusin. Nakita niya ang malapad na ngiti sa mukha ni June habang hinahaplos nito ang mga dokumento. Tila isang mandaragit na sa wakas ay nakuha na ang kanyang biktima. Agad na naglabas ng pluma si June, handa ng pirasuhan ang mga papeles na magbebenta sa bahay at sa lahat ng pangarap ni Mina. Nang lulumo, lumapit si Mina sa bintana ng kanyang silid upang huminga ng hangin. Sa labas ng tarangkahan sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng kuryente, nakita niya si Dado. Nakatayo lang ang lalaki nakatingin sa direksyon ng kanyang bintana. Ang mukha nito ay hindi mabasa, tila isang estatwa na walang buhay. Hinintay ni Mina na gumawa ito ng kahit anong hakbang na sumigaw o manindigan para sa kanya. Ngunit dahan-dahang tumalikod si Dado at lumakad palayo nilalamon ng kadiliman ng kalsada. Pakiramdam ni Mina ay tuluyan na siyang pinabayaan ng mundo. Napasubsob si Mina sa kanyang unan, ang kanyang katawan ay nakabaluktot na tila isang sanggol na naghahanap ng proteksyon sa gitna ng unos. Ang bawat hikbi na pilit niyang ikinukubli ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng ilang oras, ang tanging kasama niya ay ang bigat ng kanyang sariling pighati at ang malamig na anino ng kawalan ng pag-asa. Ngunit bago tuluyang lumisan si Beatrice sa bahay ng gabing iyon, may isang sandaling tumigil ang dalaga sa gitna ng sala. Tumingin siya ng diretso sa maliit na lens ng security camera na nakatago sa itaas ng cabinet, isang tingin na puno ng lihim at misteryo bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Kinabukasan, nagising si Mina sa isang kakaibang katahimikan. Nang hawakan niya ang trangka ng pinto, laking gulat niya nang dahan-dahan itong bumukas. Hindi na ito nakakunci. Sa ibabaw ng kanyang kama, may nakalatag na isang mahabang bestido na gawa sa mamahaling sutla kulay asul na tila hating gabi kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Sa tabi nito ay isang gintong sobre na may nakasulat na imbitasyon para sa pagbabalik pamilya party na gaganapin sa gabing iyon.
Ang malamig na liwanag na tumatama sa tela ng bestido ay tila isang babala, isang huling sayaw sa gitna ng nagbabadyang paghuhukom. Hinawakan ni Mina ang tila hating gabing kulay na sutla ng bestido. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa malamig na tela ay nagpapaalala sa kanya ng isang malamig na baluti na isusuot ng isang mandirigma bago ang huling laban. Sa kanyang isipan tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ang larawan ni Beatrice na ibinibigay ang kanyang buhay kay June at ang anino ni Dado na naglalaho sa dilim. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang manika na nakatakdang paglaruan sa entablado ng pamilya Castañeda para sa kanilang huwad na dangal. Habang maingat niyang isinusuot ang bestido na ramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang matigas na bagay na nakatago sa loob ng makapal na tahi ng kwelyo. Isang mabilis na kaba ang sumikip sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinapa ang bahaging iyon, at gamit ang isang maliit na gunting binuksan niya ang tahi. Isang napakaliit na kulay pilak na USB ang lumabas mula sa tago nitong kinalalagyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na kinuha ang kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng mga damit sa aparador. Nang bumukas ang video, ang mukha ni Beatrice ang bumungad sa screen, ngunit wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang matapang at determinadong tingin na tila humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot nito sa mga nakaraang araw. Mina, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nasa kamay mo na ang pagkakataong bumangon. Patawarin mo ako sa ginawa ko kahapon. Kailangan kong maniwala si June na nakuha na niya ang lahat para maging kampante siya. Ang mga dokumentong ibinigay ko sa kanya, iyon ang mitya ng kanyang pagsabog. Sa oras na ipasa niya iyon sa munisipyo para sa transfer of title, doon papasok ang ebidensya ng falsification of documents. Inihanda ko na ang lahat kasama ang testimonya ni Pia, oo, ang kabit niya. Iniwan din siya ni June nang maubos ang pera nito at handa siyang magsalita kapalit ng proteksyon. Kasunod nito ay ang mga larawan ng audit reports, ang mga illegal na transaction ni June at ang malinaw na boses ni Pia na isinasalaysay kung paano siya ginamit ni June para limasin ang ipon ni Mina. Ang bawat salita sa video ay tila mga patak ng ulan sa tuyot na lupa ng pagkatao ni Mina. Hindi na siya nag-iisa. Ang akala niyang pagtatraidor ay isa palang masusing binuong bitag para sa taong walang ibang ginawa kundi manakit. Napaupo si Mina sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa pighati. Ang mga ito ay luhang naghuhugas sa kanyang takot. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa salamin. Kinuha niya ang isang matingkad na pulang lipstick, ang kulay ng dugo at paniningil, at dahan-dahang pinahiran ang kanyang mga labi. Ang bawat haplos ng kulay ay tila isang sumpa na hindi na siya muling yuyuko. Sa kanyang paningin, ang dating biktima na nakikita niya sa salamin ay naglaho na. Ang naroon ay isang babaeng handang sunugin ang kuta ng mga kasinungalingan. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos ang huling butones ng kanyang bestido. Inayos niya ang kanyang buhok ng may sapat na kintab, tila isang korona na handang harapin ang mga lintas sa piging. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong laro. Bulong ni Mina sa kanyang sariling refleksyon, ang kanyang tinig ay malamig pa sa hanging amihan, ngunit kasing talas ng isang bagong hasang itak. Paglabas niya ng silid, ang tunog ng kanyang gintong sapatos sa sahig ay tila isang marahang pagtambol na nagbabadya ng parating na bagyo. Nadatnan niya si June sa ibaba, nakasuot ng barong mayabang na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa bagong property na nakuha nito. Nang makita siya ni June, tila saglit na napatigil ang lalaki na bighani at kasabay nito ay nakaramdam ng isang kakaibang kilabot sa aura na dala ng kanyang asawa. Ganyan dapat, Mina, magbihis ka ng maganda. Tandaan mo, ngayong gabi ipakikita natin sa lahat kung gaano kakaswerte na tinanggap kita ulit. Ang sabi ni June na may kasamang nakakasulasok ng ngiti. Hindi sumagot si Mina, tipid lamang siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na upang hindi mahalata ni June ang naglalagablab na apoy sa likod nito. Habang sumasakay sila sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Mina sa kanyang bahay. Alam niyang pagbalik niya, hindi na ito ang bahay ng mga Castañeda. Ito na ang magiging tahanan ng isang malayang babae. Napakaganda ng asawa ko ngayong gabi, hindi ba isang patunay na sa ilalim ng aking paggabay ang isang naligaw na tupa ay muling nakakahanap ng kanyang tamang daan.
Sobra-sobra ang pagpapakumbaba mo, June. Kung ako ang nasa kalagayan mo, baka hindi ko nagawang patawarin ang babaeng iyan. Napakapalad mo, Mina, na isang kastanyeda ang nagtiyagang ayusin ang dumi mo. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Alam ko na po ang halaga ng pamilyang ito. Ngayong gabi sisiguraduhin kong wala nang matitirang pag-aalinlangan sa pagitan namin ni June. Ganyan dapat, Marites, siguraduhin mong nakatutok ang livestream mo. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano nagbabalik loob ang isang makasalanang asawa sa kanyang marangal na tahanan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga chandelier sa loob ng bulwagan ay tila isang makapal na usok na nagkukubli sa katotohanan. Habang naglalakad si Mina sa gitna ng maraming tao, ramdam niya ang bawat mapanuring titig at ang mga bulungan na tila mga bubuyog na naghahatid ng lason. Ang marahang pagtama ng mga basong kristal mula sa mga bisitang nakikipag-inuman ay lumikha ng tunog na tila musika sa pandinig ng mga mapagkunwari. Si June ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong, ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang ipinapakita sa mga kaibigang negosyante ang mga dokumentong hawak niya, ang mga papeles na sa akala niya ay susi sa kanyang muling pagyaman. Sa isang madilim na sulok ng Hoitrong, nakita ni Mina si Beatrice. Ang dalaga ay nakasuot ng simpleng itim na damit, tila isang anino na nagmamasid sa gitna ng katingkaran. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit, isang mabilis na pagtango, isang tahimik na kasunduan na naintindihan ng kanilang mga kaluluwa. Walang nakapansin sa munting kislap ng pag-asa sa mga mata ni Mina dahil abala ang lahat sa panunood sa muling pag-imbabaw ng kapangyarihan ni Doña Remedios. Tumayo si June sa gitna ng entablado, ang ilaw ay nakatutok sa kanya habang hawak ang mikropono. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa pagmamahal, katapatan at sakripisyo ay tila isang malupit na biro para kay Mina. Pinanood ni Mina ang kanyang asawa na muling maglaro ng papel na biktima habang sa likod ng entablado ay unti-unti nang inihahanda ng mga tauhan ang projector para sa tribute na ipapakita raw ni June para sa kanilang pagkakabalikan. Mabilis na lumapit si Aling Marites kay Mina, ang telepono nito ay halos idikit na sa kanyang mukha, habang abala sa pagbabasa ng mga komento mula sa mga nanonood online. Ang bawat kataga ng pangungutya mula sa mga hindi kakilalang tao ay tila mga latigo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito naramdaman ni Mina. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa bawat segundo ng pag-abante ng orasan. At ngayon, ang malakas na anunsyo ni Doña Remedios na pumalit sa mikropono. Bilang huling tanda ng kanyang pagsisisi at pagmamahal, lalagdaan ni Mina ang isang dokumento na magpapatunay na ang lahat ng kanyang ari-arian ay itatalaga niya sa ilalim ng pangalan ng aking anak. Isang simbolikong pag-alay ng kanyang tiwala. Inihain ni June ang dokumento sa ibabaw ng isang maliit na lamesa sa gitna ng entablado. Ang pluma ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila isang patalim na naghihintay na itarak. Ang buong silid ay binalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat tao ay nakahinto ang paghinga. Lumapit si Mina sa lamesa, ang kanyang asul na bestido ay marahang humahampas sa kanyang mga binti sa bawat hakbang. Hinawakan ni Mina ang pluma. Naramdaman niya ang malamig na metal nito sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay June na nooy may mapanuring ngiti at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa lens ng camera ni Aling Marites. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi lang pirma ang ibibigay ko sa inyo ngayong gabi. Ang malinaw na boses ni Mina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang marinig hanggang sa huling sulok. Dahil meron akong isang espesyal na regalo na mas matimbang kaysa sa anumang ari-arian. Isang regalo na maglalantad kung ano ang tunay na halaga ng bawat isa sa atin. Ang munting kislap ng pagtataka sa mga mata ni June ay mabilis na napalitan ng isang kakaibang kilabot nang makita ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Mina. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatayo si Mina sa gitna ng entablado. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing kapal ng semento, anupat kahit ang marahang paghinga ng mga tao ay tila naging isang malakas na ingay. Ang lahat ay nakatuon sa kanya, sa babaeng sa loob ng maraming taon ay nanatiling anino, ngunit ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. May maliliit na butil ng pawis na nagsimulang mamuo sa noo ni June kahit pa napakalamig ng aircon sa loob ng Hoitrong.
Ang kanyang mapanuring ngiti ay unti-unting naging isang pilit na balat kayo. Ramdam niya ang kakaibang kuryente sa boses ni Mina, isang uri ng awtoridad na hindi niya kailanman nakita rito. Bahagya niyang hinawakan ang braso ni Mina, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa sutla ng bestido nito, isang tahimik na babala na naguutos na manahimik na ito at tapusin na ang seremonya. Mina, huwag mo nang pahabain pa ang drama thread. Ang bulong ni June na tila isang huni ng ahas sa pandinig ng babae. Lagdaan mo na ang papel at bumaba na tayo rito bago pa ako mawala ng pasensya. Ngunit hindi na tinag si Mina. Sa halip marahan niyang tinabig ang kamay ng asawa, isang dusing na nagpatahimik maging sa huling bulungan sa madla. Lumingon siya kay Doña Remedios na nooy mabilis na lumapit sa kanya, ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa galit habang pilit na inaabot ang mikropono. Mina, huwag mong subukan ang pasensya ng pamilyang ito. Huwag mong gawing katatawanan ang apelidong Castañeda sa harap ng mga bisita. Ang pigil na sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, na baka tuluyang mabuksan ang isang pinto na matagal na nilang pilit na ipinipinid. Ang pangalang Castañeda ay matagal nang naging katatawanan, ma. Hindi ko na kailangang dagdagan pa. Ang mahinang sagot ni Mina sapat lamang upang marinig ng mag-ina. Pagkatapos itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay hudyat para sa taong nagpapatakbo ng audio at visual sa likod ng bulwagan. Ang lahat ng mata ay napabaling sa malaking screen sa likuran ni Mina. Ang mahinang ugong ng projector ay nagsimulang punan ng katahimikan, isang tunog na tila nagbabadya ng isang paparating na sakuna. Nakita ni Mina sa gilid ng kanyang paningin si Beatrice na nakatayo malapit sa control panel. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, handa ng pakawalan ang katotohanang matagal nang nakakulong. Ang tibok ng puso ni Mina ay naging isang matatag na ritmo, hindi na ng takot, kundi ng isang biktima na handa ng maging hukom. Alam niyang sa sandaling pindutin ang play, wala nang balikan. Ang buhay na kinasanayan niya, ang sakit na itinuring niyang normal, at ang mga taong umabuso sa kanyang kabaitan ay tuluyan ng guguho. May isang maikling kislap ng liwanag sa screen bago ito tuluyang nagliwanag. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-unahan. Sa pag-unat ng kanilang mga leeg, ang kuryosidad ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat sa buong silid. Si June ay napaatras ng isang hakbang, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapas sa hangin, tila naghahanap ng anuman na makakapigil sa hindi maiiwasang trahedya. Sa gitna ng nakakabinging pag-aabang, isang tinitirang tila asul na liwanag mula sa screen ang humalik sa mukha ni Mina. Ang unang imaheng lumabas sa screen ay hindi ang inaasahang tribute ng pag-ibig. Ang lahat ay napasinghap nang makita ang isang folder na may pamagat na nakasulat sa malalaking letra, ang katotohanan tungkol kay June Castañeda. Ang unang imaheng lumabas sa higanting screen ay hindi ang inaasahang larawan ng masayang mag-asawa. Sa halip, ang mukha ni Pia, ang babaeng ipinagpalit ni June kay Mina, ang bumungad sa lahat. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw at puno ng pait, habang isinasalaysay kung paano siya ginamit ni June para ubusin ang ipon ni Mina bago siya nito iniwan nang wala na siyang maibigay. Ang bawat salita ni Pia ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng pamilya Castañeda. Kasunod nito ay ang mga dokumentong mabilis na nagpalit-palit sa screen. Ang mga audit reports na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nilustay ni June, ang mga pekeng pirma ni Mina sa mortgage papers, at ang mga mensahe ng pananakot na ipinadala nito sa sariling asawa. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap, ang dating respeto sa kanilang mga mata ay napalitan ng matinding pandidiri. Si Aling Marites, sa gitna ng kanyang pagkagulantang, ay hindi sinasadyang na ibitaw ang kanyang telepono sa sahig. Ngunit nanatiling nakatutok ang lens nito paitaas, patuloy na isinasahim papawid ang bawat detalye ng kahihiyan ni June sa libu-libong manonood. Patayin niyo yan! Kasinungalingan ang lahat ng iyan. Ang hiyaw ni June, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Sinubukan niyang lundagin ang direksyon ng control panel upang sirain ang laptop, ngunit bago pa man siya makalapit, ay hinarang na siya ng isang matatag na braso. Si Dado, ang karpinterong minaliit nila, ay pumasok sa gitna ng Hoyt room. Kasunod, ang dalawang opisyal ng pulisya na may dalang warrant of arrest. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mga posas na inilabas ng mga pulis, isang tunog na tila naghudyat ng katapusan ng paghahari-harian ni June. Si Doña Remedios ay tila isang kandilang dahan-dahang natutunaw. Sinubukan nitong humawak sa mga kaibigang nasa paligid, ngunit isa-isa silang humiwalay at tumalikod.
Tila ayaw madungisan ng dumi ng pamilyang Castañeda. Ang matanda ay napaupo sa sahig pilit na humahawak sa kanyang dibdib at nagkukunwaring hihimatayin upang makakuha ng awa, ngunit walang sino man ang lumapit. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho ng parang bula sa harap ng katotohanang ibinulgar ng kanyang dating biktima. Dahan-dahang lumapit si Mina kay June, na nooy nakapilit na ang mga braso sa likuran habang pinupusasan. Ang mukha ni Mina ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng galit kundi isang malalim na kapayapaan. Tiningnan niya ng diretso ang asawang dating kinatatakutan niya. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat, June, ay matagal ko nang binayaran ng aking mga luha. At hirap, ang boses ni Mina ay naging kasing talim ng isang tabak. Ang bahay na ninakaw mo, ang alaala ng nanay ko, na binalasubas mo. Lahat iyan ay may hangganan. Ngayon ang batas naman ang bayaran mo. Lumingon din si Mina kay Aling Marites, na nooy pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita. At ikaw, Aling Marites, sana ay sapat na ang livestream na ito para mabusog ang iyong kuryosidad. Ang paninira sa ibang tao ay may kapalit at magkikita tayo sa barangay para sa demanda ng cyber libel. Isang matinding katahimikan ang muling namayani nang simulang ilabas ng mga pulis si June mula sa bulwagan. Ang hiyaw ng kanyang asawa, ang mga mura nito, at ang mga paninisi ay tila naging malalayo ng alingawngaw sa pandinig ni Mina. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ni Mina ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang huling simbolo ng kanyang pagkaalipin. Nang walang pag-aalinlangan, inihulog niya ito sa loob ng isang basurahan, sa tabi ng entablado, isang dusing na nagtapos sa lahat. Hinanap ng kanyang mga mata si Dado sa gitna ng nagkakagulong madla. Nakita niya ang lalaki sa pintuan, binigyan siya nito ng isang malungkot, ngunit proud na ngiti bago ito dahan-dahang tumalikod at naglaho sa gitna ng dilim sa labas. Nais sana siyang habulin ni Mina, ngunit tila naging mabigat ang kanyang mga paa. Ang kalayaan ay narito na, ngunit kasama nito ay ang kakaibang lungkot ng pagiging mag-isa sa gitna ng tagumpay. Naiwan si Mina na nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng screen, isang babaeng muling nabuo mula sa sarili niyang mga piraso, habang ang mga huling anino ng pamilya Castañeda ay tuluyan ng nilamon ng gabi. Ang katahimikan ay may sariling tinig, at sa loob ng bahay sa Cavite, ang tinig na iyon ay hindi na punong-puno ng panunumbat o takot. Lumipas ang ilang araw matapos ang malagim na gabi ng paghuhukom. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango ni June o ang nakakasulasok na presensya ni Doña Remedios. Sa halip, ang hanging pumapasok sa mga bintana ay sariwa, may dalang amoy ng bagong pitas na mga bulaklak sa hardin na noon ay napabayaan. Maingat na nilinis ni Mina ang bawat sulok ng kanyang tahanan. Ang bawat haplos ng basahan sa mga muebles ay tila isang ritual ng paglilinis sa kanyang sariling kaluluwa. Nang madaanan niya ang altar, tumigil siya. Wala na roon ang basag na salamin. Pinalitan niya ito ng isang bagong kwadro para sa litrato ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ng kanyang ina sa larawan ay tila mas maliwanag, tila nagsasabing, sa wakas ay malaya na ang kanyang kaisa-isang anak. Ang utang na loob na ipinantali sa kanyang mga leeg ay tuluyan ng naputol, at ang bahay na ito ay tunay na kanya na hindi dahil sa papel, kundi dahil sa dugong ibinuhos niya para rito. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, may isang puwang sa kanyang puso na hindi mapuno ng semento o pintora. Kinabukasan, nagpa siya si Mina na puntahan ang workshop ni Dado. Bitbit ang isang maliit na bayong ng pagkain bilang pasasalamat. Laking gulat niya nang madatnan ang tarangkahan na nakakandado. Ang mga bunto ng kahoy ay wala na, at ang maingay na tunog ng lagari ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Doon niya natagpuan si Beatrice na nagwawalis ng mga huling tira ng munkuwa sa sahig. Wala na ang talim sa mga mata ng dalaga, pinalitan ito ng isang malambot at mapait na ngiti nang makita si Mina. Ipinaliwanag ni Beatrice na umalis muna si Dado patungo sa probinsya. Sinabi nitong kailangang bigyan ni Mina ang kanyang sarili ng sapat na espasyo upang tunay na makahinga nang hindi nakadepende sa kahit na sinong lalaki, maging sa kanyang ama. Ang sabi ni tatay, ang isang pusong katatapos lang madurog ay kailangang matutong tumibok muli para sa sarili nito. Ang mahinahong paliwanag ni Beatrice habang iniabot ang isang luma at mansyadong sobre. Ayaw niyang maging panibagong pasanin o obligasyon sa buhay mo, Mina. Gusto niyang maging malaya ka muna.
Nang buksan ni Mina ang sulat sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ang sulat ni Dado ay maikli at munsing puno ng mga salitang nagpapalaya sa kanya mula sa anumang utang na loob. Isinulat nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagliligtas sa isang taong nalulunod, kundi ang pagtayo sa pampang at paghihintay hanggang sa makaya nitong lumangoy mag-isa patungo sa kaligtasan. Sa mga sumunod na buwan, hindi hinayaan ni Mina na lamunin siya ng lungkot. Sa halip ginamit niya ang kanyang mga kamay. Natuto siyang humawak ng pait at martilyo. Sa ilalim ng gabay ni Beatrice na naging matalik niyang kaibigan ng dating workshop ni Dado, ay muling nabuhay sa ilalim ng bagong pangalan, Mina at Kahoy. Hindi na lamang siya ang nagpapatakbo ng negosyo. Siya na mismo ang bumubuo ng mga disenyo. Ang bawat kanto ng kahoy na kanyang nililiha ay tila pagpapakinis sa kanyang sariling pagkatao. Lumipas ang isang taon. Ang balita tungkol kay June na nahatulan ng pagkabilanggo ay naging isa na lamang malayong alingawngaw. Si Doña Remedios ay napilitang mamuhay sa isang maliit na paupahan malayo sa Karangyaan matapos marimata ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian dahil sa mga ilegal na utang ni June. Hindi naghiganti si Mina. Ang pananahimik niya at ang kanyang tagumpay ang naging pinakamasakit na karma para sa mga taong minaliit siya. Isang hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang workshop, kinuha ni Mina ang isang mabigat na pait. Itinapat niya ito sa isang malaking tipak ng hilaw na kahoy. Ang tunog ng kanyang pagtatrabaho ay naging isang maayos at masayang ritmo, isang awit ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiwala, ang bawat pasadya ng liha ay puno ng pagmamahal sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, tila may isang pamilyar na tunog ng mga yabag mula sa labas ng tarangkahan. Ang tunog ay marahan, may kasamang pag-aalinlangan, ngunit puno ng pananabik. Ang ginintuang liwanag ng dapit hapon ay dahan-dahang lumalangoy sa bawat sulok ng Chongmok. Ang simoy ng hangin ay may dalang pamilyar na amoy ng alikabok ng nara at mamasamasang lupa matapos ang maikling pag-ulan. Nakaunat ang manggas ng kulay abong kamisa ni Mina, ang kanyang mga braso ay may bahagyang bakas ng pagod, ngunit matatag habang hawak ang isang maliit na pait na ginagamit niya sa pag-uukit ng pangalan sa huling silya na kanyang ginawa. Isang marahang hakbang ang umalingawngaw sa labas ng pintuan, sinundan ng paggalaw ng mga tuyong dahon sa sahig. Hindi na kailangan pang lumingon ni Mina upang malaman kung sino iyon. Ang presensyang iyon ay matagal na niyang inasam, isang tahimik na batid na hindi na kailangan pang pilitin ng mga salita. Nakatayo si Dado sa bukana ng song. Wala na ang mabigat na lungkot sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang parehong kalmado at tapat na mga matang minsan nang sumagip sa kanya mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Hindi ito nagdala ng mga bulaklak o mararangyang pasalubong. Ang tanging bitbit nito ay ang parehong lumang kahon ng kasangkapan at ang pamilyar na ngiti na nagpatunay na ang paghihintay ay may katapusan. May bakanteng pwesto pa ba para sa isang karpintero na medyo tumanda na ang mga kamay? Ang mahinang tanong ni Dado, ang kanyang boses ay may bahagyang biro, ngunit nanginginig sa malalim na emotion. Tiningnan ni Mina ang lalaki, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha ng pighati, kundi ng mga luhang nag-uumapaw sa labis na kagalakan. Ibaba niya ang pait sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Dado. Ang bawat hakbang ay may kasiguraduhan ng isang babaeng buong buo at hindi na kailanman mangangailangan pang iligtas ng iba dahil natutunan na niyang iligtas ang kanyang sarili. Matagal nang bakante ang silya para sa iyo, Dado. Ang sagot ni Mina, ang kanyang tinig, ay malinaw, puno ng kapayapaan at pag-ibig na hininog ng panahon. Hindi na naghintay pa ng pahintulot si Dado. Dahan-dahang iniabot nito ang kanyang mga kamay at sa gitna ng Chongmok na pinaghirapan nilang pareho, ang isa sa pagtatayo, ang isa sa pagpapagaling, ay naglapat ang kanilang mga palad. Isang mahigpit at tapat na paghawak na walang bahid ng pag-aalinlangan, isang pangako na ang bawat sugat ng nakaraan ay ganap na ring naghilom. Sa paglubog ng araw, ang anino ng kanilang dalawa ay nagsama sa sahig, isang patunay na ang kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit, kundi isang bulaklak na tumubo mula sa sarili mong pagpupursigi. Pagkatapos dumaan,
sa pinakamatinding tagtuyot ng buhay.